Salamat at natutuwa kami ni Tita Doc na naaaliw namin kayo habang kayo ay nagpapalipas ng gabi. Di ba, Tita Doc? Ito Very naman good. yung hindi lang kayo dito nalilibang, kundi natututo tayong sama-sama. Sabay-sabay, ano? Yes, patungkol sa mga bagay-bagay sa ating sexualidad. So, ituloy natin, Tita Doc, yung usapan natin kanina, no? Tungkol sa anal sex. Sige. So, yun nga. Ano ba yung mga dapat nating malaman bago na subukan ito? So there are some people na gusto nila talaga itry because of pag-explore at pag-experiment. Masarap ba to or masakit ba to? Ano nga ba to? Okay, so very important. Number one po, yung consent ang pinaka-importante, no? Yung anal sex po hindi dapat ginagawa dahil lang na-pressure ka, partner. Yeah, oo. Pinilit ka lang, partner. Ha? Or Kinonsyensya. or you have guilt. Bumayag ka, pero meron kang, parang may guilty ka. Oo, yes. Parang na-devirginize yung puwet, di ba? Oo. Kaya nga, di ba, Tita Doc? And then baka ma-offend yung partner, kaya pumayag ka naman, ate. Oo. So, mahirap. So, kailangan very clear at kusang loob at tuloy-tuloy ang pagpayag mo na nagpa-anal sex ka, ate. Ha? Kasi very important yung foundation na safe ka at malusog yung inyong sexual relationship. Tama, oo. Hindi yung feeling mo na ano ka, alam mo yun, na Pinilit. oo, 'di ba? Parang feeling mo na walang ka ng respeto sa sarili mo, kaya may guilt, 'di ba? Yeah. Oo, pero wag ganun. Kailangan pag pumayag ka kasi ready ka emotionally and physically. Right. Oo. Ito pa isa pang reason na bago nyo subukan yan, dapat hindi yan, pumayag ka, ate, no? Tapos hindi mo dapat ito minamadali. Binanggit namin ni Amy kanina, kung pumayag kayong dalawa, gumawa kayo ng very good water-based lubricant. Oo, kasi unlike yung vagina, nagkakaroon ng, alam mo yun, nagpo-produce ng sarili niyang lubrication. Yung anus, hindi. Tama. Okay, so very important na handa ang katawan, well-rested yung katawan, hindi lang handa. Okay? Kahit gumamit ng lubricant at pag gumamit ka din ng lubricant, may condom. Di ba, partner? Yes. Kahit partner mo yan, kahit asawa mo yan, mag-condom ka pa din. Oo. Kasi nga, ano yun daanan ng dumi parang yun. may puyo. Oo. Hindi ba? At kung talagang kasi pag nagmadali partner, kunyari pumayag na, di ba? Yeah. Nagmadali naman to si lalaki. Sakit kaya no? Oo. Masakit yun. Kaya dapat itigil na muna. Okay, so pag ginawa niyo po yun, pag pinilit niyo ng pinilit, remember po, magkakaroon ng tear or punit. No? Pag nagkapunit yun, dudugo. Naku. Tapos pag hindi po yan gumaling, nagkaroon ng infection, magkakaproblema na, magkakaroon ng nana, babaho. Mamamaga yun. Yes. Diba? At imaginein mo, mainit kasi yung area na yun. So pag yun ang nasugat, talagang parusa. Yeah. Oo, may tanong ako, speaking of sugat, Tita Doc. Kapag, di ba, kunyari nagmadali si lalaki. Di ba naalala mo dati, nabanggit mo to na-discuss natin, na nasusugat din yung sa lalaki kapag napepuwersa din siya kumbaga o yun sa kanya pwede bang masugat dahil masyadong masikip yun tapos minadali niya? Yes, kasi hindi nga lubricated. So pati si lalaki pwede masugatan? Yes, nagasgas. No? Kaya minor abrasions or minor cuts, pwede ka magkaroon, kuya, kasi pinilit mo Oo, di ba? oo. So magkagasgas po din yun. So hindi lang pala si babae. Right. So maiirita, magkakaroon ng infection. Okay, yun yung mga dangers na yan. At saka, syempre, no, pag ipinasok sa puwet, hindi lang naman basta ipinasok, baka inilabas, ipinasok. Parang sa vaginal intercourse din ba? Yes. Yung thrusting motion. Oo. Gagawin din doon sa puwet. Magkakasugat nga. Pareho Correct. sila magkakasugat. Pareho sila. So siguro maaring maganda sa pakiramdam habang ginagawa sa part ng lalaki. Pero after noon, tapos open kayo for infection kasi madumi nga yung area, Tita Doc, di ba? Nga. Hindi mo naman yung pwede hugasan hanggang loob. Sabi daw ng iba, this is man versus man having sex with another man. May kwento lang, narinig ko lang, no? Na before they do it, naglalabatiba or, Okay. so para malinis, walang poops, at they Oo. clean that.
Okay, so merong ganun. So pwedeng, well, kung talagang sa mag-asawa gagawin nila, nag-usap sila, baka pwede. Yeah. Oo, pero 'di ba kasi ako lang ang concern ko, Tita Doc, no? Kasi 'di ba kahit na linisin mo 'yon, ituloy-tuloy ang production ng poops from Yeah. tiyan, 'di ba? Tapos panay ang babanong. Kaya nga minsan wala kang oras, wala naman talaga oras kung kailan tayo mapupoops. Yes. So, ibig sabihin nun, pag kayo po ay naglabatiba o when you clean your Anus. anus hanggang sa inyong rectum, hindi ibig sabihin na hindi ka na magkokondom. Yeah. Okay? Yung point lang dito is at least mawala yung mga feces doon na naiwan. Oo. You know? Mm. Mag-condom ka pa rin. Pero, ha? yes, kasi yung area na 'yon, madumi pa din. Tama. So, again, sabi nga namin, pag kayo ay nagaganon, mataas po ang risk na magkaroon ka ng STD, Yeah. especially HIV. Naku. Partner. So, dangerous po talaga yan. Hindi lang HIV, may iba-ibang klase pang sexually transmitted infections. Okay, so, again, ulitin namin sabihin sa inyo, mag-lubricant at gumamit ng Condom. Yan. Ayan. Yan talaga. Kung talaga matigas ang ulo nyo, you can't be good, at least be safe. Tama. May nagtanong partner, ano daw clinical conditions that are associated with the anal canal? Okay. Edi, hemorrhoids. Hindi ba? For example, partner, nag-anal sex. Yun pala, meron itong hemorrhoids. Kasi hemorrhoids could be internal or external. Yes. Meron pala sa loob, hindi niya alam. Tama. No? Nagtataka, ba't nagdugo na nagdugo? Kasi meron pala internal hemorrhoids. Naku, ayun lang. Lalo na kung ang babae ay nanganak na, Tita Doc, 'di ba? Pwede. Maaring meron siyang hemorrhoid sa loob na undiagnosed. Yes. Oo. And tama si Aimee, yung mga buntis at saka yung mga constipated na madalas pwedeng magkaroon ng hemorrhoids. Naku. Okay? Tapos ikaw ay mahilig ganyan, gusto mo mag-try na anal sex, meron palang hemorrhoids dyan, huwag mo na. Oh, mapupunit yun, Tita Doc. At malamang Avoid na kinabukasan, ilang araw hindi makakalakad yun. At di ba, Tita Doc, ang Sakit hemorrhoids, nun. pagka talagang napunit, di ba? At talagang nagdugo. It could be an emergency situation. Yes, pwede. Kung talagang tuloy-tuloy yung bleeding. Okay? Oo. For iba naman, konti lang naman ang nasugatan. Yeah. Konting bleeding lang. Pero still, meron kasing gamot na nilalagay partner doon para kasi namamaga siya, di ba? Aha. Pero may mga hemorrhoids kasi, may external, na pwede mo siya ipasok sa loob. Okay. Pero masakit pa din yun. Masakit pa din. Tapos Oo. pag constipated, lalabas ulit. Oho. Paano na? Naku. Almoranas. Oo, yan. Sa Tagalog, almoranas. Di ba? Oo. Okay, so again, partner, sabi nga dito, mahalaga ang kalinisan at hygiene. Okay? Iwas sakit. Yes. Since it is ang anus po is part of the gastrointestinal tract. Okay, so kailangan may kasamang hygiene concerns. Okay, paglinis ng katawan, paggamit ng protection, very important para walang discomfort. Okay? Ayan. So, hindi ito para sa lahat, partner. Diba? Oo. Kasi nga, di ba, mahirap yun ni Tita Doc, di ba? Hindi talaga para sa lahat. Kailangan handang-handa ka. Yes. Di ba? At saka, may sinasabi nga, partner, no, yung ibang straight couples, because of yung curiosity, trinay talaga nila. Pero parang maraming nagsasabi na try lang, hindi na pwedeng ulitin kasi nga masakit. Pero si lalaki, parang pa-smile lang, parang gusto pang gawin ulit. Yung babae ang umaayaw. Oo, maayaw na talaga. Oo. Kaya yun nga, yung parang pagbigyan ng isang beses, parang yun na nangyayari. Kasi nga, para tumigil na lang ng kakaungot ba? Parang batang ungot ng ungot, di ba? O yan. Para tumigil ka pag bibigyan, pero once, may laging ano yan, may usapan na, basta pag hindi ko kaya, tama na. Oo, di ba? So, pag gano'n, igalang ni lalaki dapat, si babae. Kasi hindi naman kayo yung masasaktan ng todo, kundi yung si misis, di ba, Tita Doc? Tama. Ay, naku. Oo. So, again, yung length ng anus is only 4 centimeters. Maliit lang yun. Maliit lang, ganun lang, oh. Kasi Even 1, smaller. 2, 3, 4. Yeah, Oh, ganito lang. centimeters eh. So, ganito kasi yun eh. I'm talking about, pag pinasok mo po, kuya, yung ari mo, hindi pa yung buong ari mo makakapasok doon. Dulo pa lang, masakit na po yun. Yes. Oo, di ba, Tita Doc? At saka imaginein mo yung girth nun, di ba?
kumpara doon sa butas na napakaliit at napakasikip, Yes. tapos ipipilit mong ipasok yun doon. Yes. Imagine yung magsasuffer ng todo yung partner mo. Right. Oo. Okay? And basically kasi, yung ari nyo, kuya, yung pinaka-sensitive part kasi ng ari ng lalaki, yung ulo, yung glans penis. So, ito yung gusto nilang pinagsusuksok doon sa loob ng inos. Yes. Ayun yung pinaka-sensitive part. Kaya tuwang-tuwa sila kasi nga masarap sa kanila yung pakiramdam. Kasi nga masikip, di ba? Oo. Imagine mo naman yung nararamdaman ng isa. Naman. Hindi siya nasasarapan, actually. Hindi. Tapos sabi niya, hindi kasi umuungol ka. Ay, naku, yung ungol po na isasakit. Hindi po yun sasarap. Imagine, kung mahal mo din naman talaga yung babae, di ba? Kung may respeto ka talaga, some things, kahit na curious ka, hindi mo ginagawa. Yeah. Di ba? Just for the fun of it, di ba, Tita Doc? Right. Okay. May mga tanong pa ba kayo? May tanong kayo tungkol dyan, pwede po ninyo ipadala sa 0919-278-3000. Oo, baka kasi meron, ang laki ng ang taas ng risk ng sakit dyan na nakukuha, Tita Doc. Oo nga. Di ba? Oo. Kasi may nagtanong nga balik ako sa Almoranas Okay. So kung may Almoranas ba daw, ay hindi pwede. Pwede na naman din yun kung maliit po yung Almoranas, no? Ang tanong kasi, can anal sex cause hemorrhoids? Yun yung tanong no? Nag-anal sex ka, magkaka-hemorrhoids ako. Hindi po. Hindi po, okay? It will not, but it can aggravate the hemorrhoids. Oo. But it will not cause hemorrhoids. Ayan, oo. Pero wag niyo, may mga bagay kasi talaga hindi mo na inaalam 'Di ba? Lalo na tulad ngayon, nagpaliwanag na tayo, Tita Doc, 'di ba? So yung mga curious diyan, baka gusto ninyong magdalawang isip, 'di ba? Bago ninyo subukan. Oo, kasi ang laki ng risk sa sakit. Yeah. Tapos at the same time, yung asawa mo, baka naman pumayag siya pero alam mo yung feeling na mahal ba talaga ako nito? Kasi tayo mga babae ganun, Tita Doc Pag may pinipilit sa atin na minsan pinagbibigyan natin, pero iniisip din natin at the same time, mahal kaya niya talaga ako? Kasi kung mahal niya ako, ba't ipinilit niya kahit na alam niyang mapapasama ako? Yeah. Diba? So, maging, alam mo yun, ayun. So, anyway, so yan po ang tungkol sa anal sex. Oo, ito muna ulit yung tanong namin, to shave or not to shave? Ayan, that is the question. And why? Oo, and why? Ipadala po yan sa 0919-278-3000. yes, o kaya tawag kayo sa amin sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ngayon, Tita Doc, magpapatugtog tayo. Pero pagbalik natin, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa birth control methods. Ayan. So, dyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang Private Talks. Private Talks Private Talks. sa DZMM. Relaxing music and private talks. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man. Ikaw ang siyang mamahalin at lagi nang sasambahin. Manalig kang di ka naluluha. At kung sadyang siya lang ang iyong mahal, asahan mong ako'y di hahadlan.
ako'y maghihintay maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Giliw kong sadyang siya lang ang iyong mahal. Asahan mong ako'y di hahadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Walang hanggan. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y bibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, hinanakit sa'ki walang-wala. At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, hinanakit sa'ki walang-wala. At kung hindi man dumating
buhay natin mayroong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin mayroong isang bukod tangi sa lahat at iibigin ng tapat, ngunit sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, may ibang makikilala, at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Di mo napapansin sa bawat araw na kasama mo siya, kapiling ka niya. Bawat sandali punong-puno ng ligay at saya, damdamin ay iba, at sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. At sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang
ako'y nag-iisa. Sino ang iibigin? Ikaw sana. Call me Aimee. Aimee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Bilis na oras, Marna. Kaya nga, grabe. 1:49 na kaagad, Tita Doc. No? 10 minutes na lang, kalahatian na ng ang ating programa. Oo. Pero eto, basa tayo ng mga sagot. To Sige. shave or not to shave. Ikaw ba, shaved or Sasagot ka unshaved? na, Zach. Shave Ka, lagay mo sa lagay mo siya sige. shave. Ako, pati partner. Oh, shave. shave. Si So, bakit? Jerbo. Para malinis tingnan. Ayan. So, para malinis. Pleasing to Pleasing to Pleasing the to the eyes. eyes. So, Sige. talagang na may ilaw. Pleasing to the eyes. Okay. Okay, so shaved. Ayan. Ayan. Okay. Buti siya pleasing to the eyes. Ayun, Yung isa- nag-text sa akin kanina, baka matusok yung mata. Kaya nga, di ba? Pero meron ka Gusto niya kaninang shave. nabasa, gusto niya presentable. Oo nga. Oo, di ba? So, ganun din yun. Actually, ang Presentable English, pag oo. naka-shave? Yes, oo, di ba? Kanino mo ba ipe-present? Sabi ganun. Si Yan Rose, ba yung towel ka, tapos mag-open yung towel ka? Oo, yun. Baka ganun nga. Si Rosemary ng Lipas City, sabi niya, unshaved ang pipiliin ko. Mas may charm para sa akin at parang mas natural ang dating. Isa ako sa mga regular na tagapakinig at gusto ko ang mga paksa kagaya nito dahil magaan pero nakakatuwang pag-isipan. Oo nga, no? Okay. Thank you, Rosemary. Lipa City. Aha. Ang ganda dyan, no? Oo, totoo. Tas ang sarap ng kape dyan, Tita Do. Di ba? Oo. Subukan tayo ng San Mateo. San Mateo Yes. saan yun? Sa Rizal? Yes. Tama Rizal ba? yan. Okay. Unshave, si Harold. Yun ang boto niya. Hindi ko may paliwanag ng gusto pero mas appealing para sa akin ang natural na itsura. Habang tahimik ang gabi at nakikinig ako sa programa nyo, napangiti ako sa tanong na ito. Maganda talaga ang mga paksa na inihahain nyo. Ay, thank you, Ayun. Harold. Salamat, Harold. Si Maricel naman ng Legazpi City, Albay. Tama ba? Ayan. Sa unshaved naman din daw sa kanya. O talagang unshaved, popular ano? Nga. Ayan, oo. Kasi pakiramdam daw niya, mas may dating at mas relaxed tingnan. Aha. Isa ito sa mga segment na nagustuhan ko dahil simple lang pero nakakatuwang pag-isipan. Salamat, Tita Doc Lulu. Isa-isa namang magandang talakayan. Yes. Ayan. Salamat, Marizel. Putok ba bang mayon? Hindi Hindi na naman, ata. hindi. Pero may, di ba, meron siyang yung lava. Pagka parang ngayon tag-ulan, delikado na naman. Kasi yung mga, alam mo na, aagos mula sa Aagos kanya. yung Oo. lava. Lava. Okay, hindi siya makakapaglaba. Ay, may ganun. Punta tayo ng Bulacan. Okay. At Jacinto, si Arnie. Sabi ni Arnie, unshaved. Hala ka, unshaved daw ang sagot ni Arnie. Hindi naman kailangan sobrang pulido, pero maging maayos tingnan. Nakikinig ako habang naghahanda para matulog at natuwa ako sa usapang ito. Sana masaya pa kayo ang ganitong tanong sa mga susunod na gabi. Ay. Oh, why not? Sige. Naghahanda siya matulog pero ang nangyari, nagising siya sa tanong natin. Si Joy naman ng Tacloban City, shaved para sa akin. Ayan, Uy, sa wakas may shave, di ba? Mas neat at mas presentable. Mas presentable ang dating sa paningin ko. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa at gusto ko ang magaan na takbo ng mga usapan. Nakakawala ng pagod pagkatapos ng isang mahabang araw. Salamat, Joy! Namimiss ko yung Tacloban. Ang ganda dyan. Oo nga. Punta tayo ng May Kawayan. Bulacan na naman. Oo nga. Partner, unshave. Gusto ni Reynaldo. Aha. Yun ang pinili niya. Dahil mas natural daw at hindi masyadong formal.
Hindi siya. Walang kurbata. Sandali. Okay. Bakit pag shave ba may kurbata? Ah, Okay. Okay, so anyway, sabi ni Ronaldo, mas natural at hindi masyadong formal ang dating para sa akin. Okay, so naging masaya ang pakikinig ko kagabi dahil sa paksang ito. Si Ma'am Amy ay magaling talagang magbigay ng mga obserbasyon na madaling makarelate ang mga tagapakinig. Salamat, Reynaldo. Reynaldo. Uy, Very good. sagot pa kayo. Ang ganda kaya ng tanong. Oo, shaved or unshaved? With hair? Or without hair. Without hair. Kalbo or panot. Ay, pareho ba yun? Hindi, yung panot may konting buhok. Buhok. Oo, baka yun yung Ah. trim. Trimin mo lang, so panot lang siya. Pag kalbo, shave. Wala talaga, shave Ah. totally. Oo, Eh, hairless. kung may buhok, Ah? ano tawag doon? Ano lang? Ano? Wala. Afro. Ano lang? Afro. Kasi kulot. Hindi ba? Okay. Tama. Ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000. Okay. So, meron pa naman tayo ilang minuto. Pwede siguro natin, Tita Doc, pasimulan ang Sige. itong susunod nating topic, yung birth control methods. Yes. Usapang birth control naman. Oo naman. Importante to eh. Yes, Nakalimutan oo. namin to last Sunday kasi naubusan tayo ng oras partner last Oo. Sunday. No? Sige, punta tayo doon sa birth control methods. So, importante ito no dahil sabi nila maraming klaseng methods para hindi mabuntis. Okay? So, pinag-uusapan lang ito dahil may mga mag-asawa na ayaw naman mabuntis mo na. Okay, so nag-iisip sila kung paano. So, this is about family planning. Okay? Hindi family planting. Family planting. Ay, naku. Ano Nagulat meron? ako. Cellphone ko yun, Tita Doc. Nagulat ako. Tumunog bigla. Nakita mo yung reaction ko? Oo. Akala ko may announcement eh. Akala ko may report. Ayan, okay. Sige. So, yung birth control methods is important sa mga nagpa-family planning. Okay? Yung ayaw ka agad na every year may anak. Di ba? Ang hirap partner? kaya, lalo sa panahon ngayon, Tita Doc. And parang unfair din dun sa anak mo na hindi pa siya man lang nakakalakad ng diretso, isusundan mo na. Di ba? Tapos yung iba, sinisarian sa first pregnancy, tapos Correct. nabuntis ulit. Paano na? Kaya nga, No? delikado po yun Although na itatawid ng babae yun, pero delikado. Yeah, sister ko ganun. Hala, magkasunod, Tita Doc. Less than 1 year? Yeah, Hala. nasasaryan Dapat pa. sabi ng doktor, 4 years at least. Kaya nga. Oo. Buti na lang, okay lang siya. Paano yun? Buti hindi nag-open yung wound, Oo, hindi naman. Hindi nakakatakot. Ayan na naman ako. Anyway. Sige. Alright, so ngayon, umpisahan lang namin ni Amy about the birth control methods, no, kung ano daw yung best na yan. Walang isang best para sa lahat. Ang tamang birth control ay parang pagpili yan ng sapatos daw. Dapat swak sa katawan. Oo. Kasi may iba partner na pag pills, kunyari sa pills, Yeah. ayaw nila kasi tumataba daw. Tataba. O kaya nagkakaroon ng mga pimples. Diba? Yung iba. Right? So, yung iba naman, depende sa budget. No? Kasi may mga ibang methods na mahal. Kaya ano ba yung lifestyle mo? Ano yung comfort level mo? Importante ay ayaw mo lang kasi mabuntis. So, in other words, yung hormonal birth control methods, no, it's all about the hormones po yun na ibinibigay sa pasyente, Oo. sa babae. Okay? This could be about birth control pills. Yeah. Okay? And birth control pills na yan, may patch, partner, may patch, merong ring, Yeah. merong injection, merong implant, merong IUD. Ah. Ang pag-usapan natin, partner, in particular, habang later on, Yeah. yung tatlo, Yung tatlo. pills, Oo. Patch. hindi, Ano? ano nangyari yun? doon? Naririnig kayo dito? Oo. Pills, implant, Ayan, implant. at saka IUD. IUD. Yung Yeah. IUD, pinapasok yun, di ba, Tita Doc? Yes. Sa loob ng babae, ng puwerta ng babae. Tama. Ayan. Hanggang sa matres. Oo, so malalaman natin pati yung pros and cons niya no, para malaman natin. Para syempre yung mga tao nakikinig, magkakaroon sila ng mas magandang pagpili ng kanilang pwedeng option. Right. Okay, pero ngayon, para hindi tayo mabitin, mag-break muna po kami ni Tita Sige, Doc sige. at sa pagbabalik ay sisimulan na natin ang usapang birth Birth control. control. Ayan, so dyan lamang kayo dahil kalahatian pa lamang po ang Private Talks. Private Talks Private Talks. sa DZMM.
Radyo Patrol 6:30. Nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas o bago mag-alas 2 ng madaling araw. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, The Senate is under attack. There was no NBI agent in the Senate. isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Kanina ay merong aarestuhin. Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon? Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin. Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari,